Meron pong 6 na malalaking asset managers ang sabay-sabay na nag-file ng amendments para sa kanilang mga XRP ETF proposals. Kasabay nito ay nagpasok din si Grayscale ng panibagong application para sa Grayscale XRP Trust. Ang lahat ng ito ay nangyari habang papalapit ang mahalagang ruling ng SEC ngayong October 2025. Kung mapapansin, ito ay hindi lang simpleng galaw kundi posibleng turning point sa buong kasaysayan ni XRP. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan. Simulan po natin sa kung sino po ba ang 6 na asset managers na nag-file ng amendments. Pero bago po yan ay check po natin yung post dito ni Coin Bureau. Yan, sikat po itong si Coin Bureau. Yan, meron siyang 1 million na bilang ng mga followers. Napakalaki. Yan, sabi niya rito, latest, 6 asset managers just filed amendments for their XRP ETF, while Grayscale submitted a fresh application. The SEC decides in October on XRP's first ETF approval. Kaya yan. Ngayon ay ipapaliwanag po natin yan. Ang 6 na kumpanya na sabay-sabay po na nag-file ng amendments ay sina Bitwise, Canary Capital, CoinShares, Franklin Templeton, 21 Shares, at saka si Wisdom 3. Lahat ng ito ay kilalang players sa digital asset investment. Ang kanilang sabayang galaw ay nagpapakita po ng malinaw na interes mula sa malalaking institution para dalhin sa XRP sa regulated ETF market ng US. Ang epekto po nito sa market ay posibleng magbigay ng malaking kumpiyansa sa mga investors. Kapag nakita ng maliliit na traders na pumapasok ang malalaking kumpanya, mas malaki po ang chance na tumaas ang demand kay XRP at posibleng magbigay ng bullish trend bago pa man dumating ang ruling ng SEC. Ngayon ay bakit po mahalaga ang timing ng kanilang amendments? Ang mga filing na ito ay isinagawa noong late August 2025. Ang timing ay hindi aksidente dahil ito ay nakahanay sa inaasahang ruling ng SEC ngayong October 2025. Sa madaling salita, ang mga asset managers ay nagre-refine ng kanilang proposals para siguraduhin mas akma sa mga requirements ng SEC. Kapag nakikita po ng market na ang mga kumpanya ay proactive sa pag-a-adjust ng kanilang filings, nagiging mas matibay ang tiwala na may seryosong chance na maaprubahan ito. At kung maaprubahan nga, posibleng magdala ito ng big spike sa presyo ng XRP dahil dadami ang bagong investors na papasok. Ngayon ay ano naman po ang mga pagbabagong ginawa sa filings? Ayan. May 3 pangunahing update sa kanilang S-1 registration statements. Una ay provisions para sa parehong in-kind at saka cash creations and redemptions. Yan. Pangalawa, mas pinatibay na custody arrangements para sa ligtas na storage na XRP. At ang pangatlo ay mas pinaigting na market surveillance at saka governance mechanism. Ang mga pagbabagong ito ay mahalaga dahil ito mismo ang mga isyong laging pinupuna ng SEC sa mga nakaraang crypto ETF filings. Kung makikita ng SEC na tugma na ang structure ng XRP ETF sa naaprobahang Bitcoin at saka Ethereum ETF, tataas ang posibilidad ng approval. Sa market perspective, ito po ay naglalagay ng malaking anticipation na maaari pong magresulta sa gradual price increase habang papalapit ang buwan ng October. Ano naman po ang papel ni Grayscale sa labanang ito? Bukod po sa 6 na firms, nag-file din si Grayscale ng panibagong S-1 para sa Grayscale XRP Trust.
kilala si Grayscale bilang pinakamalaking digital asset manager sa buong mundo at nagtagumpay na rin ito dati sa kanilang Bitcoin Trust na naging ETF. Ngayon ay sinusubukan po nilang ulitin ang parehong hakbang para kay XRP. Ang pagpasok po ni Grayscale ay nagbibigay ng dagdag na bigat sa laban. Kung ang pinakamalaking asset manager ay handang magsugal para kay XRP, ibig sabihin ay naniniwala po sila na may mataas na chance ng approval. Ang epekto po nito sa market ay nagdadagdag ng lakas ng loob sa mga institutional investors na maghanda ng pondo para sa posibleng inflows. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan ng October 2025 decision window? Itinakda po ng SEC ang final deadline sa pagitan ng October 18 hanggang October 23, 2025. Sa loob po ng window na ito ay magbibigay sila ng final decision kung papayagan ba or hindi ang spot XRP ETF. Kung maaprubahan, ito ang magiging unang regulated XRP ETF sa US. Ibig sabihin, parehong institutional at retail investors ay magkakaroon po ng safe at regulated na paraan para makapag-invest kay XRP nang hindi na kinakailangang direktang humawak ng token. Ang impact po nito ay maaring magbukas ng napakalaking liquidity para kay XRP at magdala sa kanya sa mas mataas na adoption level. Kung hindi naman ito maaprubahan, maaaring magkaroon po ng pullback sa presyo dahil mababawasan ang excitement ng market. Ano naman po ang kahulugan nito para sa mga XRP investors? Sa ngayon, ang sabayang pag-file ng 6 na asset managers at ang pagpasok po ni Grayscale ay nagpapakita po ng turning point sa regulatory journey na XRP. Nakikita po natin ang lumalakas na optimism sa market at maraming analyst ang naniniwala na maaring ito ang susi para mag-unlock ng bagong liquidity at mas malawak na mainstream adoption kay XRP. Gayunpaman, may caution pa rin po dito. Ang final na decision po ng SEC ay nakasalalay sa kanilang pagsusuri or analysis kung sapat ba ang custody safeguards, liquidity mechanisms, at saka market surveillance. Kaya habang positibo po ang outlook, dapat pa ring maging handa sa posibilidad na ma-delay or ma-deny ito. Bilang panghuli, para po sa akin ay malinaw na papalapit na sa crucial stage ang laban ni XRP. 6 na asset managers plus si Grayscale ay hindi po sabay-sabay gagalaw kung wala silang nakikitang malakas na chance ng approval. Kung magtagumpay ito, siguradong mas madaming investors ang papasok at maaring magbigay ng bagong ATH or all-time high kay XRP sa mga susunod na taon. Ngunit, hindi rin natin dapat kalimutan na nasa kamay pa rin ng SEC ang final na desisyon. Kung sakali na hindi po maaprubahan, tiyak na magkakaroon po ng pansamantalang pagbaba sa presyo. Kaya para po sa atin bilang mga traders at investors, ang October 2025 ay magiging isa sa pinakamahalagang buwan sa kasaysayan ni XRP. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.